Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 12, 2025 at ngayon po ang araw na ito ang simula ng pagpapatalsik sa ating Pangulong Bongbong Marcos na ninanais ng mga DDS at ng mga leftist group. Ako hindi ako magtataka na ang mga leftist po dito makihalubilo sa panawagan ng pagpapatalsik sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Alam naman natin na ang mga Duterte at ang mga ito ay may ugnayan noon pa man. Kunyari nag-away lamang nung panunungkulan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa puntong ito mga tol, mabigat ang akusasyon nito pong si Pebbles Talaquera dito kay Congressman Pulong Duterte. Kasi sinasabi ni Pebbles Talaquera na pinupondohan daw ito ni Pulong Duterte. Napakalaking pera daw po ang ilalagak dito ng mga Duterte. Ewan ko kung totoo po yun. Pero babasahin po natin ang mga post ni Pebbles Talaquera para rin sa kaalaman ng ating mga manunood. At hindi ako magtataka kung bakit maaaring gawin ito nitong si Pulong Duterte. Kasi ang dami na pong pagbabanta ang ginagawa po nito sa ating Pangulo in particular, ano? Isa nga po dito, syempre, yung kanyang naging pagbabanta kamakailan lamang nang ilabas ng ICC ang desisyon po nito na hindi po pahintulutan ang inihiling nilang interim release para po kay Rodrigo Duterte. Ayon po sa kanya, "To all kidnappers of my father, I will make sure that you will pay for this crime that you have committed." Hindi natin alam kung paano niya gagawin yan. Pero malinaw naman na ang pinagbabasihan po ng ating gobyerno sa pagpaaresto at pagdala sa Hague, Netherlands dito kay Rodrigo Duterte ay naaayon po sa batas. Kaya kung naaayon sa batas, paano niyang gagawin na pagbabayarin sa sinasabi niyang krimen na nagawa ang mga tinawag niyang kidnapper ng kanyang tatay? Kaya ang nakikita ko dito, kung hindi po naaayon sa batas ang kanyang gagawin, syempre, yung illegal. At maaaring ang araw po na ito ang simula ng illegal po na layunin na yan. Ang kanilang champion, prince nila ngayon, no, walang iba kung hindi itong si Congressman Kiko Barsaga. Tinuturing po itong prinsipe ngayon ng mga DDS, partikular sa naging pahayag po nito kamakailan. Nananawagan kasi ito ngayong araw, October 12, na lusubin ang Forbes Park in particular, ano, at pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. I do not know bakit Forbes Park ang target nila. Pero sa mga kababayan po natin na mga bilyonaryo dyan sa lugar na yan, mabuti na rin pong mag-ingat po kayo sapagkat alam nyo naman ang isipan ng mga ganitong uri ng tao, wala pong sasantuhin ito. No? Walang igagalang na batas na ipakita na po ng ilan sa kanila noong September 21 kung saan ang naging biktima ay ang lungsod po ng Maynila. Pinagsisira po nila ang mga ari-arian ng lokal na pamahalaan, pribadong ari-arian. Ang pinakamasakla pa doon, may namatay pang rallyista, isang minor de edad dahil yung minor de edad tinangka nilang sirain marahil yung hanap buhay ng isang magrerelo. At para ipagtanggol ang kanyang hanap buhay, nasaksak niya yung minor de edad at yun nga po ang naging dahilan para siya'y pumanaw. Ngayon, ito po ang pahayag nitong si Kiko Barsaga. Pakinggan po ninyo mga tol. Patayin ko yung ilaw na hihilo ko. Our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. Para ako nabubulag. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now, the hundreds of billions of flood control funds stolen, where his cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I've recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos, has over Congress, I believe they will succeed soon. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of myself. If I am to be defeated and forgotten, then I shall entrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Gibochu, bringing our country closer and closer to a war with China, I'm uncertain of our future. So, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants,
Join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines! Long live the Philippines! Natatawa ako. Sino kaya yung tinutukoy niyang greedy at corrupt? Ano? Anak ko ng teteng talaga. Pero wala tayong magagawa kung yan po yung kanyang paniniwala na sinasakyan po ngayon ng mga DDS at leftist group. Pero dito na tayo dumako sa post ni Pebbles Talakera. Kagabi, pinost niya po ang mga sumusunod. For your information and reference, basahin po natin ang napakaraming mga post ni Pebbles Talakera na matapang talagang nakikipaglaban para sa ating gobyerno, para sa ating Pangulo. Sabi niya po dito, Pulong will now use their hidden golds, billions and billions that they amass from their years of looting in order to unseat PBBM with their new battle cry, Let Sara lead. It's up to you mga tol kung maniniwala kayo dito sa mga babasahin natin ha. Akala ko walang pera at may gold ha. Sa totoo nga yung sinasabi na dalawa sila ni Kibuloy na kinuha yung mga golds ng Pinas na tinago pa talaga sa ilalim ng simbahan. Yung na-detect ni Torre dati sa KOJC. Hindi lahat ng Dabuenyo gusto yung ginagawa nyo. Yan po ang pahayag nito pong si Pebbles Talakera. Pero ngayon, puntahan po natin lahat ng mga post niya na kaya po natin basahin dito po kaugnay ng mangyayaring rally ngayong araw po na ito na ang panawagan ay pabagsakin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, doon na tayo magsimula sa latest, ano? Kaya i-adjust na lang natin yung information accordingly. Ito ay shared post nitong si Pebbles Talakera sa isang post ng DDS supporter or Duterte supporter page na palag ni Ramad, no? Ewan ko kung totoo po ito ha, pero kinote nila rito, di umano, si Congressman Barsaga na nananawagan sa publiko na pasukin ang Forbes Park. Again, hindi ko alam kung totoo po yan ha, pero marami pong mga fake news sa public at binabasa ko lamang. I am not saying na totoo ito, pero mas mabuti na maging handa po tayo sa mga posibilidad or any eventuality. Sabi ni Pebbles Talakera while sharing this post, Forbes, papasukin ang mga mamamayang Pilipino. Kiko Barsaga, baka papasukin ng mga mamamayang Pilipino. Kiko Barsaga, iiwan sa labas. Check it. Nakasulat sa labas ng gate, no cats allowed. Nagpapatawa lang si Pebbles, hindi pa sa seryoso. Pero unti-unting siya seryoso yan. Matanda na si PBBM kung siya man ang sinasabi mong malaking problema mo at dapat na siyang matanggal. In 2 years time ay hindi na siya presidente. So hindi na siya magiging problema, di ba? Maiksi lang ang 2 years. Pero ikaw, kung uupo ka sa mataas na posisyon, 30 plus ka pa lang yata at magre-retire ka ng 50. 20 years kang magiging problema ng bansa. Sa tingin ko, ikaw ang dapat i-eliminate. Sa palagay mo, nakalimutan mo na namang uminom ng gamot, Boy Baliwag. Siya pala yung binabansagang Boy Baliwag, ano? Itong Kiko Barsaga. Kasi sinabi niya, si President Marcos ang pinakamalaki nating problema sa bansa. Siya ang unang dapat matanggal. Okay? Kaugnay siguro ito doon sa kumakalat na impormasyon na gusto niyang ipa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy-tuloy tayo. Class boycott daw, sabi ng lolo niyong Ulaga. Si Pebbles ay referring dito kay Chavit Singson. Noong isang araw, sabi niya, pumasok kayo at sa loob na lang kayo ng campus sumigaw ng BBM resign. Bakit biglang naging class boycott? Na bago ba plano? Ay sorry, nadulas ako. Yan. Ang sinabi di umano ni Chavit Singson ay class boycott ng mga kabataan sa buong bansa. Eto, may comment naman si Pebbles para sa mga personalidad na ito. Wala si Aimee, Pokis, Belgica, hindi sila nag-announce. Why po? Tuloy-tuloy tayo. Sa mga pagod na daw sa korupsyon, sabi nung hindi nagbabayad ng tax na si Makata, Raja Soliman Park daw, 11 a.m. Tapos lilipat na siya ng 10 p.m. sa Forbes Park kay Kiko Boy Baliwag for the Akyat Bahay Gang. Yung mga madadamay na inosenteng nasa loob ng Forbes, yung pong sinabi ko sa inyo. May permit ba sila? Alam ko, wala. Yung 10 p.m. Kapag walang permit, pwede nang damputin agad yata. Okay, galingan nyo ha. Yung pong sa Malacanang, magbarikada po kayo dyan. Gagutusing Makata. Nabubuking yung eksena, tiniktok ko yung
uusad daw sila sa Malacanang, tapos magbaon ng mask, tapos napunta sa Raja Soliman. Ewan ko sa iyo, panoorin ko kayo bukas. O siya, tulog na muna ako at tapos na ako sa assignment ko. Tuloy-tuloy tayo. Like natin para matrigger yung algorithm nitong si Pebbles. Nasaan si Baste? Anyari Baste, pangalawang araw na hindi ka pati nagpapakita. Ganun ba? Nakalulungkot mga tol na nakalipas po ng mga araw, kaliwat kanan po ang naging paglindol sa Pilipinas, lalong-lalo na sa area po ng Mindanao. The latest po diyan ay kagabi, no? Lakas 6.0 magnitude. Yan ay magkakasunod. Sinimula nung isang araw 7.6, 6.9, tapos meron 6.4, 6.0. Nagkaroon din ng paglindol sa area po ng Zambales, Southern Leyte. Nagkaroon din po ng mahinang pagyanig sa ilang parte po dito sa Metro Manila. Kaya imbis na iniisip sana ng mga tao na ito na tumulong sa mga apektado nating kababayang Pilipino, dala ng paglindol, politika pang inuuna po nila. Tuloy po tayo sa pagbasa rito. Ito, mahaba-habang basahin po ito. Ang rally po simula bukas, ngayong araw po na yan ang tinutukoy niya, ay hindi po ititigil. Baka po akala nyo bukas lang ang rally, tapos Lunes wala na. Hindi po. Araw-araw may rally. Manggugulo sila kasama ng mga bayarang o hakot na rallyista. Mga NPA, mga hakot ng mga retired militaries, mga political allies ng Duterte at mga kulto. Kulto na gustong itago ang kanilang kasamaan. Sino kaya yung kultong tinutukoy dito? Malaking pera ang kakailanganin sa isasagawang rally araw-araw. Alangan naman na hindi na magtrabaho ang mga rallyista. Saan sila kukuha ng pagkain? Pagkain ng kanilang pamilya, hindi sila titigil hanggat hindi bumababa at mapatay ang presidente. Aba, seryoso itong alegasyon ni Pebbles Talakero rito. Talagang ayon sa kanya, nais pa nilang paslangin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa una, ito ay isang araw na rally lamang. Pero nagbago ang plano nang lumabas ang resulta ng ICC na hindi inayunan ang interim release ni Duterte. Nagsalita si Pulong na pagbabayaran ni PBBM ang ginawa nito sa kanyang ama na ayon sa kanya ay isang krimen, hindi man pinangalanan ni Pulong ang presidente. Hindi lang po presidente ang itutumba nila, kundi pati na rin ang kanyang mga anak at ang First Lady. Ito ba ay tama sa inyong paningin? Ang pakikipaglaban ba na kanilang gagawin simula ngayon ay para sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas? Bakit kailangan pagbayaran ng presidente at ng kanyang pamilya ang ginawa ni Duterte? Inisip nyo ba ang kapakanan ng mga inosenteng madadamay sa labanang gagawin ninyo? Alam ko yan na hindi kayo titigil, hindi ko tinigilan sa note ko yan, and protect the President. Kung hindi lumindol sa Davao, hindi magpapakita si Sara at kanyang pamilya. Ganon. Akala nyo ba napapayag ang mga taga-ibang lugar na kayo uli ang umupo at gipitin uli ang mga tao? Magpapasok ng mga Chinese, ibabalik nyo uli ang pogo at ipapatumba ang mga hindi nyo kaalyado. Ang lindol na naganap sa Davao ay isang senyales galing sa itaas na itigil nyo na ang mga kasamaang binabalak ninyo. Sa mga hindi taga-Davao na sasali sa kaguluhan na inyong gagawin, sa palagay nyo, magiging malaya at sasagana ang ekonomiya ng Pilipinas? No, walang guminhawa ang buhay nung panahon ni Duterte. Meron, yung mga nakadikit sa kanya. Hindi kasama yun sa binasa ko. Hampas nyo ulo nyo sa pader, baka magising kayo. At pag nakaupo na si Sara na wala namang nagawa para sa bayan, hindi na yan aalis. Tandaan nyo yung sinabi niya dati, akin na ito, hindi na ako aalis sa VP position niya. Naniwala naman kayo na hindi sila kurakot. Pwes, kapag nangyari itong sinasabi ko, lalabas ang pera ng mga Duterte. Trillions at mga ginto na gagamitin nila, mapabagsak lang si PBBM. Sa mga magulang, pigilan nyo ang inyong mga anak na sumama sa gulo kung ayaw nyo na mamatay sila o masira ang buhay. Walang nananalo sa isang giyera, lahat talo. God bless the Philippines. Protect the President of the Philippines and the first family. God bless the people of the Philippines. Protect all the militaries who will fight for our country. Si Paulo Pulong Duterte, Sara Duterte at Baste Duterte ang nagdesisyon na mangyari ito. Seryosong aligasyon ito mga tola. Lord God, Jesus Christ, meron pa siyang panalangin. Huwag niyo po silang hayaang magwagi sa kanilang kasamaan. Ngayon, tuloy pa rin po tayo sa pagbasa.
At ito pong mga binabasa ko kasi marami sa inyo na manonood po natin sa YouTube na hindi po nakakapag-Facebook, no? Kaya nire-relay ko lamang sa inyo yung mga impormasyon na ibinabahagi ni Pebbles Talakera. And to be honest with you, ako hanga ako dito kay Pebbles Talakera kasi ang daming mga impormasyon nito na nagkakatotoo talaga eh. O, Pulong, bawasan mo ng konti yung pagpopondo mo sa rally hanggang October 31. Bigyan mo yung mga kalugar mo. Tuloy-tuloy tayo ha. Natatandaan nyo yung agawan ng Membo, Embo, Chururut ng Makati at Tagig? Di basta-basta mga Muslim yung na taga Maharlika. Mga matatapang at bastos. Ako, sorry sa mga kapwa natin Pilipino na mga Muslim ha. Hindi naman siguro kayo lahat ay tinutukoy dito nito si Pebbles Talakera. Nanakit yung mga Muslim na yan, mga tao ni Cayetano. Ganyan ginawa nila sa Makati, yung 10 barangay Embo, kinasuhan dati yan mga Cayetano at mga tauhan nila sa pananakit sa mga empleyado ng Makati. Ayun, walang nangyari kasi sa Tagig na i-file ang kaso. Kaya pag nakasuhan niyang mga yan, wag ninyong sa Tagig i-file. Bible Pamor Alan. Si Peter Cayetano tinutukoy niya dito. Eto pa, Diyos ko, imbis na itulong sa mga lumindol sa Davao, ibang popondo sa rally. Baliw. Anong tingin mo sa mga kalugar mo? Mga aso? Demonyo din itong si Pulong. Tuloy-tuloy tayo sa pagbasa mga tol. Daming pera para ipondo sa rally ha. Wait nyo, post ko. Inaayos ko lang saka maraming info na dumating sa mga galit sa kanila sa Davao. Akala nila okay lang sa mga tao na wala sila kahapon? Susko, feeling nyo talaga Diyos kayo sa Davao. Sara, bumalik ka na sa Davao. Nasaan ba si Sara Duterte mga tol? O, eto pa. Minura ko si Dado. Gago din to. Sundalong walang pinagkatandaan, palibasa na busog sa pera nung panahon ni Digong. Kinasanayan niya. Ngayon, wala ng pera, gusto revolusyon. Sabi niya, ngayon daw maraming umaalis ng bansa kasi walang trabaho. OFW nga ako nung panahon ni Duterte. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagbasa. Ito yung naging panimula natin kanina eh. Pero ulitin na rin natin. Pulong will now use their hidden golds, billions and billions that they amassed from their years of looting in order to unseat PBBM with their new battle cry, Let Sara lead. Lagpasan na natin yung iba. Wait nyo, may ipopost ako. Nahirap lang akong i-compose, naaawa ko sa mga madadamay. Sino-sino kaya yung mga sinasabi niyang madadamay? Ano? Si Amy Marcos, mabaho pa sa, alam nyo na, di ko na babasahin pa, baka may nag-aalmusal. Eto na, kung bakit natin sinasabi na may mga leftist dito, no? Pakiusap doon sa mga kabataan party list at mga magulang. Naranasan nyo na noong September 21 yung panggugulo ng mga 17 years old pababa. Tapos yaw-yaw kayo sa harap ng MPD, na iyakan kayo ng iyakan at etong mga kabataan party list biglang dating ang lawyers, agad-agad na makikita mong alam na alam eksena. Tama na. This time, kung makukulong sila dahil sa panggugulo, hayaan yung makulong ng matuto at doon sa mga magulang na hindi kayang disiplinahin ang mga anak nyo na wag na po kayong mag-aanak pa. Sa nanay ni Kiko Barsaga, mukhang proud pa kayo. Mamaya, may post ako legit. Kilala nyo ako nag-post, hindi ako eme-eme. God save our country from the devils. Protect the President. At siguro yung pinost na Pebbles Talakera, yung mga binasa natin pangalan kanina, yung tatlong magkakapatid, baka yun na yung tinutukoy niya, no? Dito sa post na ito. Kasi ang nangyari dito sa binabasa natin mga tol, backward tayo ha. Kaya tayo na mag-a-adjust ng information. Lumindol na talaga, nagbalak pa ng kasamaan tong si Pulong. Susko, baka umiyak ka pag sa mga anak mo mangyari yung pinaplano mo. Demonyo. Chabit, isa ka pa sa mga kahayup-hayupan at kayong kulto, your time is up. Change plan sila, malala. Sino kayong kulto tinutukoy niya rito? Ang unang kinasa na rally ay para sa mga korap, DPWH, RD, USEC, contractors, tapos biglang na-booking ni Ping na may insertions, most of the senators. Yung mga nag-booking, ang binoykot. Nag-resign si Senator Ping as the chairman of the BRC. Tapos biglang nagkaroon ng BBM resign. Tapos gustong iupo yung korap na laging absent na wala pang nagagawa sa Pilipinas kundi manira ng tao. Pabobo ng pabobo, mga kabataan ha. Kala ko pag-asa ng bayan. Okay, tuloy-tuloy lang tayo sa pagbasa. Paalala po ulit sa nanay ni Kiko Barsaga, huwag niyo pong kalimutang painumin ng gamot yung anak niyo na mag-meow-meow na naman. Anyway, nahirapan ako magbasa. Pero sa dinami-dami po ng mga post na ito, nitong si Pebbles Talakera, ang pinakatinutumbok ng kanyang impormasyon ay ang magiging kaganapan ngayong araw po na ito na rally dito po sa lungsod ng Manila.
At ayon sa kanya, ang intention, patalsikin ang ating Pangulong Bongbong Marcos, patayin ang ating Pangulo, idamay ang buong pamilya nito. Ganon kademonyo ang mga layunin daw ng mga taong nasa likod nito. At pinangalanan naman niya kung sino-sino ang mga nasa likod na ito. Ang magkakapatid daw na Duterte. Hindi niya nabanggit si Kitty Duterte, pero mula kay Pulong, Sara, at Baste Duterte, malinaw na binanggit yon nitong si Pebbles Talakera. I do not know kung totoo yan, pero much better maging handa po tayo at subaybayan po natin ang magiging kaganapan sa araw po na ito at sa mga susunod pang araw sapagkat sinasabi ni Pebbles Talakera na itong pagrarally nila ay hindi matatapos ngayong araw. Ang layunin talaga, mapatalsik si PBBM gaano man ito katagal mangyari. Popondohan daw ng pamilya Duterte. No? Isang mga pahayag na nanggaling kay Pebbles Talakera, gamitin na lamang po natin babala. Hindi ko sinasabing totoo, pero mas mabuti po mag-ingat at protektahan po natin ang ating bansa, ang ating gobyerno, ang ating Pangulo. Kapag naagaw ang kapangyarihan sa ating Pangulong Bongbong Marcos, tiyak po na kapahamakan ang mangyayari sa kinabukasan ng ating mga anak. No? Huwag na tayong magpaka-plastikan pa rito. Ako in particular, sinabi ko na ito sa lahat ng mga nakakausap ko na ako'y nandirito para sa aking pamilya, sa kinabukasan ng aking pamilya. Hindi para sa bayan. Tapos na ako doon. No? Ako'y naging pulis dati, nanumpa ako para sa bayan. At least, sa loob ng 12 taon na pagiging pulis ko, naipakita ko naman na ako'y talaga para sa bayan. Pero ngayon, hayag-hayagang kong sinasabi sa inyo na hindi na para sa bayan ang pagkikipaglaban ko dito, kung hindi para sa kinabukasan ng aking pamilya. At ganun lang naman kasimple yon. Kapag kinonsider po natin ang kinabukasan ng ating pamilya, di pangangalagaan mo ang kinabukasan ng ating bayan. Di ba logic? Hanggang dito na lamang muna mga tol at maraming salamat po sa inyo. Alam ko medyo nabibitin po kayo sa ating sasama-sama sa mga nakalipas po na araw sa ating live streaming. Syempre, medyo nahihirapan pa rin kasi talaga ako magsalita. Actually, ang iniinom ko ngayon ay salabat. No, nilagyan ko lang ng honey. Ang problema, meron naman akong acid reflux kaya hindi ko malaman magkakaroon ng ginhawa ng bahagya sa aking lalamunan, ang titirahin naman ay aking sikmura. Kaya pagpaumanhin nyo muna, medyo hindi muna tayo magtatagal sa oras na ito. Magkita-kita tayo siguro sa mga susunod na pagkakataon at mag-ingat po ang lahat. Patuloy po tayong manalangin. Bihirang-bihira ko po itong sinasabi dito sa ating programa. Patuloy po tayong manalangin para sa kaligtasan ng bawat isa, kaliwat kanan ng nagiging lindol sa Pilipinas sa ngayon sapagkat merong mga pag-aaral na gumagalaw daw po yung Pacific Ring of Fire. Ewan ko kung ano po yun. Pero yun yung nakikita at napapanood ko at bahagi daw po talaga ito ng normal na pangyayari sa mga nakalipas na dekada o century. Ganyan daw po talaga. Darating at darating natatamaan tayo ng lindol kaya manalangin patuloy para sa kaligtasan at maging handa. Kung kaya po ninyo mag-prepare ng go bag or yung grab bag kung tawagin, naglalaman po ito ng mga basic na pangangailangan for survival. Katulad po ng mga basic needs sa pagkain, tubig, syempre, flashlight, whistle. Napakahalaga po niyan. At alam niyo na kung ano siguro ang mga nilalaman ng go bag. At sikapin po natin makapag-provide kami ng aking pamilya, nangangarap na mabigyan ng go bag mula sa lungsod ng Pasig. Kasi ang ganda nung pagkakaayos Pero kung hindi man dumating, nakaprepare na at least yung ilan sa mga pangangailangan at baka mamaya bibili na namin yung mga iba pang pangangailangan. Mas mabuti pong maging handa tayo para sa anumang eventuality. Saka syempre, the most powerful weapon, ika nga, is prayer. Hanggang dito na lamang, shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.